Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin is yung Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. So, starting today is nakapaloob tayo sa ating series na God's Love and Faithfulness. So, this is also a 1 week long series. So, ngayon yung first day natin patungkol dito. And ayun nga, gaya ng nabanggit ko kanina, ngayong araw ang tatalakayan natin is yung Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. So in English Standard Version, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. There are new every morning, great is your faithfulness. So sa magandang balita Biblia naman, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. So, dahil 'di ba, medyo panibago sa pangdinig natin yung Lamentations or yung word na Lamentations. So, ako sinearch ko to kanina and ayan nga, nabasa ko na yung Lamentations pala is kumbaga pagluluksa or yung feeling na nagdadalamhati ka. So, ayun nga, literal naman nating nabasa rito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, ang kahabagan niya ay walang kapantay, nasariwa bawat umaga, at ang katapatan niya ay napakadakila. So, para mas ma-elaborate pa yung meaning ng Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, God is just. God's love cannot be abused. So, ang pagkakaintindi ko dito sa God is just, kumbaga, may justice. Kumbaga, hindi niya hinahayaang may maabuso. Kasi nga sabi dito, God's love cannot be abused. So, siya, since He is control of everything in this world, since He is all-knowing and siya kaya may control ng mga bagay-bagay and sa ating mga tao. Kapag nakikita niya na inaabuso na or naaabuso na yung mga binibigay niya sa atin, yung mga pinagkakaloob niya sa atin, or yung pagmamahal niya sa atin, yung mga bagay na yon is kinukuha niya sa atin, di ba? Like, for example, may pera ka. Inaabuso mo, nakikita niya na inaabuso mo. So, hindi imposible na kunin yan sa ni God. Kasi nga, God is just. Isa ito sa mga tatlong katangian na meron ng Diyos, which is yung ating tinatalakay ngayon. And yung number 1 nga, God is just. So, gusto niya, kumbaga, nasa tama tayo. Wala tayong inaabuso, especially yung mga ibinabahagi niya sa atin, yung mga ibinibless niya sa atin. Lalo-lalo na yung pagmamahal niya, yung love niya. Kaya sabi rito, God's love cannot be abused and should not be abused. Even though we can or may kakayahan tayo na alam ko namang wala, hindi pa rin natin talaga dapat gawin. Kasi kung tutuusin, wala tayo dito sa mundo kung hindi tayo kinreate ni God. So, laking pasasalamat na lang natin na nabubuhay tayo ngayon, diba? So, number 2, God is love. God's justice can be covered with love. So, yung justice na pinag-uusapan natin ngayon is may kaakibat pala siyang pagmamahal. May kaakibat siyang pagmamahal na kumbaga hindi siya masyadong in other terms, kumbaga hindi siya yung ganun ka-strict. He knows how to be considerate to us and alam niya and tinuturo niya sa atin kung paano magmahal ng tama. Ng tama yung hindi naaabuso, na hindi rin kulang. Kaya sabi rito, God's justice can be covered with love. Napapabalutan ng pagmamahal and sino ba yung greatest love natin? Di ba si God? So, kung ano yung nakikita nating version ng love na meron siya sa atin, is ayun din dapat yung pinapairal natin sa buhay natin towards our families,
friends, other people, di ba? So, dapat si God yung standard ng love natin. Kasi nga, God is love. God's justice can be covered with love. And number 3, God is faithful. God's character does not change. So, kung tayo mga tao, pag bata tayo, di ba medyo mabait-bait pa tayo kapag mga toddler, ganyan. So, as the time goes by, nagkakaroon tayo ng sungay, especially kapag hindi pa tayo ganun kalapit sa Diyos. Pero ibahin natin si God. Yung character niya, yung attitude niya is hindi nagbabago. So, kung ano siyang pinanganak is ganun talaga siya. Hindi siya nakakagawa ng kasalanan. And He is very faithful to us. Di kailanman hindi niya tayo ginawa ng bagay na alam yung ikasisira natin na especially kung walang dahilan. Yes, binibigyan niya tayo ng challenges, ng obstacles, pero para sa atin din yun kasi may gusto siyang matutunan tayo or ma-realize tayo. Pero hindi siya yung gumagawa ng mga bagay na ikasisira natin, di ba? So, nakalagay dito, God is faithful. God's character does not change and will also not change. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, fear God's justice. So, dahil nabanggit ko nga kanina na yung pagmamahal niya ay may kaakibat na justice, na hustisya, dahil nga ayun niya na abuso ang pagmamahal niya. And dapat tayo matuto sa kanya. Kailangan natin matutunan na matakot sa justice ng pag-ibig ng Diyos dahil not all the time and ni isang beses is hindi dapat natin inaabuso yung pagmamahal na meron siya para sa atin. Lahat ng ibinigay niya, lahat ng ipinagkakaloob niya sa atin or para sa atin is hindi natin dapat inaabuso. Lalo na yung pagmamahal na pinaparamdam niya sa atin araw-araw. Ultimo yung paggising pa lang natin sa bawat umaga. Yung nagkakaroon tayo ng pagkain sa araw-araw, di ba? Sa kanya galing lahat yan kasi nga mahal niya tayo. So with that, we should always fear God's justice. Number 2, embrace God's love. So sabi ko nga kanina, kung paano magmahal ang Diyos is dapat yun yung gawin natin standard of love. Siya dapat yung standard of love natin kung paano siya magmahal. Ganon din tayo magmahal sa iba, sa family, friends, other people, to our community, and especially kay God. Kung paano niya tayo mahalin is ganon din natin siya dapat mahalin. Dapat nga million times more pa, diba? Sobra-sobra pa dapat kasi He has done everything that He can for us, diba? Dami niya nang ginawa para sa atin, ang dami niyang binigay para sa atin, and ang dami niyang sinacrifice para sa atin. Imaginein mo na lang kung gaano niya tayo kamahal. So, ayun, the least that we can do is to embrace His love or embrace God's love. And number 3, trust God's faithfulness. So, kapag nagmamahal tayo, hindi pwedeng mawala yung pagtitiwala. Kung sa partner mo nga kung mahal mo yan, magtitiwala ka. So, ganun din kay God. Kung paano ka magtiwala sa partner mo, dapat much more kang magtiwala kay God kasi He is our Creator and siya yung dapat nating pagkatiwalaan more than any people since siya never niya tayong i-judge and lahat nga ng worries natin is dapat itaas lang natin sa Kanya. Kasi He is our Creator, He is all-knowing, and wala siyang pahihintulutang bagay na alam niyang makakasama para sa atin. Kaya naman siya nandito nga diba? Kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo nagkakaroon ng communication sa Kanya. Is to get better and to become prosperous, diba? To make our lives prosperous. So, ayun. Sabi nga rito, trust God's faithfulness.